Maraming po salamat. Muli sa paglangis po sa bawat bahagi ng banal na gawain natapos na. Nagbigay galak sa aming puso, pagkilos sa itong Espiritu sa aming kalagitnaan. Narito po kami sa pinakamalagang bahagi ng banal na gawain, ang pag-aaral, pagkinig ng banal na salita at lahat. Sa una po na lang, ang beloved pastor, kahabagan po kami patawarin sa lahat namin nagawang pagkakasala. Langisan po ang banlingkod dahil ko sa ganang akin wala po akong magagawa. Buksan mo po mga pangunawa kasi pa naming kapatirang narito, mag-isang mga bisitang narito. At patuloy po kami samahan ng Santong Espiritu at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Aming sama-samang sinasaway, tinataboy, pinalalaya sa mga demonyong hadlang gagawin ng kaaway. Cast out, be bound to hell right now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamalapang Panginoon at magandang umaga po at pagbati ang pinamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapang Jesucristo po lamang. Amen. Dubling paggalang po sa ating minamahal ginagalang Ebanghelista, Pastor Will de Estrada Almeida. Pag-alaala na rin po sa mga itong aral na iniwan ng ating minamahal ginagalang Astan Pastor Linas C. Almeida sa lahat po ng beloved Almeida children. At sa ating pong beloved ordained preacher, Brother Reboy Merli, sa kanyang beloved wife, beloved children, at sa ating mga beloved co-preacher, beloved workers, beloved instrumentalist, Martial Group, webcast, televiewers, sa inyo pong lahat, mga datiha, mga baguha, sa ating mga bisita, magandang umaga na po, aking pong pagbati. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapang Panginoon. Ising po ba tayong lahat? Amen. Kinakailangan po sapagkat wag po nating mamiss ang aral natin ngayong umaga sapagkat ito po ay napakahalaga. Kapag namiss po natin ito, tayo po ay nakatulog, ay sayang naman po mga kapatid. Kaya kinakailangan na tayo po ay maging alerto sa pakikinig na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating pong tema, mga minamahal, ating pong pag-aaralan ay pinamagatan po natin na how to be right with God. How to be right with God. Paano ba maging matuwid? Paano ba maging matuwid sa Diyos? Isang bagay na bilang tayo po ay mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, laging ang iniisip natin, makapakinig tayo ng aral na kung paano pagpalain. Kung paano ibuhos ng Diyos ang biyaya at pagpapala sa atin. Marami tayong inaabangan na aral na kumbaga, kagalingan ng ating mga karamdaman, kalutasan ng ating mga problema, kalutasan ng ating mga kahirapan. Pero ngayon, ang ating pag-aaralan, kinakailangan isang napakahalaga tanong. Ano ba ang gusto natin, mga minamahal, na maging ating gagawin, mga kapatid? Yung tinatawag na tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Ito yung tinatawag na isang bagay na kapag ang Kristiyano ay gustong pumunta ng langit, dapat isa lang ang iniisip natin, maging matuwid sa harap ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi, mga minamahal, na hindi tayo dapat mag-isip ng ibang bagay dahil yung mga biyaya, pagpapalang pisikal, material na yan naman po'y kasunod na ibibigay ng Diyos kapag tayo ay naging matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat paglilingkod po natin, kapag tayo ay laging matuwid, sumusunod sa kalooban ng Diyos, 100% po yan. Nakasunod na ang biyaya, material, physical, spiritual. Yan po ay ibibigay. Maging matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon. Basahin po muna natin ang ating teksto, Aklat ng Isaias, Kapitulo 6, versikulo 3.
Ibasa po. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 6, talatang 3. At nagsisigawang isa't isa, at nagsasabi, banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Praise the Lord. Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Unawain po natin dito, mga kapatid, ang sinasabi ng talata, ipinakikilala ng talatang ito, mga minamahal, na ang Diyos, ang sabi diyan, banal, banal, banal. Ang nature ng Diyos, mga kapatid, ay merong kahabagan, meron siyang tinatawag na pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, mahabagin, maawain, mapagbiyayan Diyos. Pero pansinin natin ang talatang ito na yung salitang banal, 3 beses na inulit. Wala tayong makikita sa banal na kasulatan na ang Diyos ay pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Wala. Amen. Pero dito, ang sinabi dito mga kapatid ay 3 beses na binanggit, banal, 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 holy. Holy, holy, ang Diyos. Kaya pala, ang nais ng ating mahal na Panginoon, tayong mga Kristiyano ay maging matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos, una, siya ay banal. Amen. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng tao at ng Diyos? Ang Diyos ay banal, banal, banal. Ang tao ay makasalanan. Amen? Ang tao ay makasalanan, suwain, gumagawa ng pagkakamali. Ang Diyos wala nun. Ang tao ang gumagawa nun. Kaya ang sabi mga minamahal na kinakailangan, paano tayo magiging matuwid na lumalakad sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Isang bagay na napakahalaga na tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Dahil walang papasok sa langit kung tayo hindi masusumpungang banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero mahirap. Dahil ang sabi ng Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 20, na lagi na ang tao ay gumagawa ng kasalanan. Hindi tayo makagawa ng mabuti. Kaya nga, yun yung pagkakaiba ng Diyos kaysa sa tao. Pero, ang sabi ng mahal na Panginoon, nag-uutos siya na kinakailangan na ang tao ay maging katulad niya. Ano ba ang Diyos? Banal. Kaya, kung gusto ng Diyos, ipinag-uutos ng Diyos, na tayo ay tumulad sa Kanya, na isang banal, mahirap. Di ba? Kaya paano natin gagawin na tayo ay maging matuwid sa harap ng ating mahal na Panginoon? Basahin po muna natin, Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 20. Ecclesiastes Kapitulo 7, talata ay 20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya tandaan natin mga minamahal. Ang sabi rito, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kahit tayo ay magpakabait, kahit tayo ay gumawa ng mabuti, magkakasala pa rin tayo. Bilang ano? Bilang tayo ay tao. Amen. Bilang tao. Sinabi diyan na walang matuwid. Walang gumagawa ng mabuti na hindi nagkakamali o nagkakasala. Kaya ang Diyos, mga minamahal, ang sabi, siya ay perfect.
Punong-puno siya ng perfeksyon. Perpekto ang Diyos. Samantalang ang tao, punong-puno ng kasalanan. Lagi tayo ay makasalanan. Kaya akala ng mundo, ang problema ay kasalanan. Hindi. Ang problema ng mundo, ang problema ng tao, o ang problema ng Kristiyano, ay yung pinag-uutos ng mahal na Panginoon na hinihingi niya na tayo ay maging katulad niya na isang banal. Amen. Kaya, kung ating iisipin, napakahirap ng pinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya hindi yung kasalanan. Ang mahirap ay yung ipinag-uutos ng ating mahal na Panginoon na tayo bilang tao na gustong magmana ng langit na pangako ng Diyos ay maging katulad ng ating mahal na Panginoon. Amen. Walang problema yung kasalanan eh. Kundi bagkus ang ating problema ay kung paano natin masusunod, paano natin matutupad ang pinag-uutos at hinihingi ng Diyos sa atin. Ano sabi ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 16? Basahin po natin. Dito po sa aklat ng 1 Pedro, Kapitulo 1 at talata ay 16. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya napakaliwanag na ang inihingi ng Diyos sa tao, sa atin, ay maging banal. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kaya walang mapupunta ng langit na hindi magiging banal sa harapan ng Diyos. Kaya isang bagay na kinakailangan nating magawa ito. Kinakailangan nating masunod ang hinihingi ng ating mahal na Panginoon. Yung dinidiman niya sa atin na tayo ay maging banal. Minsan, iniisip natin mga minamahal na napakahirap. Kaya nga, ang papasok sa langit, walang dungis, walang kulubot, walang kapintasan. Perfect. Kaya kung tayo ay hindi masumpungan ng Diyos sa ganitong kalagayan na tayo ay banal, bigla tayong namatay, saan kaya tayo pupunta? Biglang dumating ang mahal na Panginoon, wala tayo sa kabanalan, hindi tayo namumuhay na may kabanalan, saan din kaya tayo pupunta? Kaya yun yung delikado. Yun yung napakadelikadong bagay para sa atin. Marami tayong iniisip na ibang bagay, pero yung ating pamumuhay, hindi natin nababantayan. Ang pagiging isang banal. Anumang oras darating ang mahal na Panginoon. Anumang oras kailangan dumating yan na tayo ay nasa kalagayang banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi, ang sabi ng Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 14, hindi natin makikita kailanman ang langit. Kung bigla tayong mamatay, hindi natin makikita ang langit. Kung tayo ay hindi namumuhay na may kabanalan, hindi tayo namumuhay na sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, kailanman, hindi tayo mapupunta ng langit, kapatid. Ano ang sabi? Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 14. Hallelujah. Sa mga Hebreo, kabanatay 12, ang talatay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y, sino man ay di makakita sa Panginoon. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Sino man daw ay hindi makakakita sa Panginoon. Kung hindi natin magagawa ang pagpapakabanal, ang sabi, walang makakakita sa Panginoon. Sakit, ano po? Di ba?
Kaya ano yung ating dapat gawin? Mga minamahal, sa ganitong bagay, kaya nga may nangangaral. May mga preacher, mga minamahal, nangangaral. Ito na yung aral, mga minamahal, na magdadala sa langit. Kung paano na gusto nating mapunta ng langit, pakinggan natin ang aral na iniaral ng mga mangangaral sa paunguna pa ng ating magulang, sa ating mahal na Panginoon, ating beloved pastor, beloved Mama Dear. Ulit-ulit ito na ipinangangaral ang pagiging pagpapakabanal sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga, hindi natin makikita kailanman ang Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod, mga minamahal, kaya bakit may mga aral? Bakit dinala tayo ng mahal na Panginoon dito sa tunay na gawain? Amen. Bakit tayo ay naririto ngayon? Para tayo ay makapamuhay sa katotohanan na tunay na iniaral ang tunay na kabanalan. Kung ito'y ating susundin, narito tayo sa buong katotohanan. Isinisigaw natin na tayo nasa buong katotohanan. Nakikita kaya? Nakikita ba? Yung gusto ng mahal na Panginoon na tayo ay maging banal sa Kanyang harapan. Amen. Kaya nga tayo ay narito, dinala tayo ng mahal na Panginoon. Narito tayo sa buong katotohanan. Hindi para tayo mga minamahal ay takutin ang aral. Hindi para tayo ay bula-bulahin lang ng aral. Kinakailangan tunay at totoo yung aral na iniaaral natin na tayo kinakailangan magpakabanal upang ang langit, upang ang Diyos ay ating makita. Dahil sayang naman, ilang taon na. Yung mga nauna, ilang taon na kayo. Kami mga nahuli, ilang taon, unang-una kayo. Paano, mga minamahal, kung hindi tayo makakapamuhay na may kabanalan, sayang yung mahabang pinaglingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi pagalingan, hindi mataasan, kundi tayo mga minamahal, pare-parehas lang tayo sa mahal na Panginoon. Sa harap ng mahal na Panginoon, parehas lang tayo. Kung gumagawa tayo ng kasalanan, iba't ibang kasalanan ang ating nagagawa, pero sa paningin ng Diyos, pari-pariho lang na tayo ay makasalanan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Parang height lang yan. Tayo, iba't ibang height, may mataas, may mababa, iba-iba ang kulay natin, may maitim, may mapula-pula, may brown-brown, pero isa lang. Isa lang ang pagtingin sa atin ng mahal na Panginoon. Ganun tayo. Yung ating mga kasalanan, maliit, malaki, malaki-laki, maliit-liit na kasalanan, pareho yan na kasalanan sa paningin ng Diyos. Hindi pwede natin sabihin, mga kapatid, na maliit lang yung ginawa kong kasalanan, siguro napatawad ako ng Diyos. Hindi. Kahit gatuldok lang na kasalanan, kapatid, hindi pa pasok sa langit. Bawal sa langit yung kasalanan. Kaya nga, dito pa lang sa lupa, ang gusto ng mahal na Panginoon, maging perfecto tayo. Kaya tayo dumadalo. Tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin pinababayaan yung ating pagdalo dahil dito tayo piniperfect ng ating mahal na Panginoon. Pinipilit natin mga minamahal na madama ang presensya ng mahal na Panginoon. Hindi kumo mga minamahal, ang sabi nga ni Job, mga minamahal, paano? Ano ba ang ihaharap natin sa Diyos? Paano ba natin haharapin ang utos ng Diyos? Ang sabi ni Job, mga minamahal, ang sabi sa Job, Kapitulo 25, versikulo 4 hanggang 6. Basahin po natin. Sa Aklat ni Job, Kapitulo 25, ang talata ay 4 hanggang 6. Paano ngang makapagiging ganap
ang tao sa Diyos o paanong magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae. 5. Narito, pati ng buwan ay walang liwanag at ang mga bituin ay hindi dalisay sa kaniyang paningin. Talatang 6. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang uod. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang sabi ni Job, mga kapatid, wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Napakaliit lang natin sa harap ng mahal na Panginoon. Amen? Malaki man ang katawan mo, may mga abs ka ngayon, maganda ang muscle mo, pero sa Diyos, napakaliit natin, kapatid. Amen? Ano ang sabi? Kung yung buwan, yung bituin na napakalinis, kung iharap mo sa Diyos, napakarumi. Bakit ganun? Dahil ang Diyos ay napakalinis. Banal ang Diyos. Wala kang maihahambing sa mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi diyan, paano nga makapagiging ganap ang tao sa Diyos o paano magiging malinis siya na ipinanganak na isang babae? Tayong tao, wala tayo mga minamahal kung ilalapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Puro kasalanan ang makikita sa atin. Pero ang Diyos, sulit na kalinisan, kabanalan ang makikita natin sa Diyos. Amen? Para yung ngipin, sa atin minsan, meron 3 beses tayo magsipilyo, meron pang 4, kada kumain nagsisipilyo, tiwala tayo na malinis yung ngipin natin. Pero minsan, 5 beses nagsisipilyo, pumunta sa dentista, ginamit yung parang flashlight. Nako, andun pala, nakatago. Ang daming dumi ng ngipin. Ganun tayo. Akala natin mga minamahal, tayo dumadalo tayo, nagpupuri tayo, umaawit tayo ng papuri sa mahal na Panginoon, nagbibigay tayo, sumasamba tayo, mga kapatid. Akala natin, banal na tayo. Huwag kang katiwala. Tulad nga nung nakita nung dentista, marumi rin pala. Ganon ng tao. Ganon tayo. Kaya nga sabi, parang uod. Buti nga hindi tayo pinisa ng Diyos. Uod lang tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Tuldok, napakaliit. Kaya sino tayo, mga minamahal, na magmamalaki sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Wala. Wala tayong ipagmamalaki sa harap ng ating mahal na Panginoon. Uod ka lang. Uod lang tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo yung uod? Nakita na ba kayo ng uod sa halaman? Dumating yung bata, may dalang patpat. Nasa dahon yung uod, pinalo lang nung bata. Talsik, durog yung uod. Ganon tayo, mga Kristiyano. Amen? Kaya, minsan, meron tayong nagagawa, mga minamahal, na pagmamataas. Hindi tayo napupuspos, mga minamahal, ng Espiritu ng Diyos dahil umiyak ka. Umiyak ako, napuspos ako ng Espiritu ng Diyos. Nanginig ako, napuspos ako ng Diyos. Hindi. Mas maganda sabihin mo, aminin natin na maliit lang tayo sa harap ng Diyos. Kapag ganun yung ating mindset, mga kapatid, nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos at ipadarama ng Diyos sa atin ang Kanyang Espiritu. Yun yung tunay na kapuspusan na nakikita natin yung kaliitan natin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nakikita natin yung ating mga pagkakasala, yung ating mga kasalanang naggagawa, mga minamahal, sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Napupuspos tayo dahil nadarama natin na napapatawad ng Diyos yung ating mga kasalanan. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Dapat gising kayo, mga kapatid.
Pag tinulugan niyo ito, mga minamahal, magsisi tayo bandang huli. Amen? Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, basahin natin sa aklat ng Roma, Kapitulo 7. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 7, at talatang 18. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid, ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Amen. Praise the Lord. Tingnan niyo ang tao. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ayaw tumira ng mabuti sa ating laman. Kaya sino magmamataas? Sino magmamalaki na sabihin natin tayo'y banal na? Kung si Apostol Pablo, ang sabi niya, walang tumitira sa aking laman, kundi puro pagnanasa. Walang mabuti. Ano ang mabuti? Na inaasahan natin, yung kahabagan lang ng Diyos. Yung awa ng Diyos. Yun yung ating may pagmamalaki. Na ang Diyos nating nakilala ay buhay, siya ay maawain, siya ay mahabagin. Yun yung ating ipinagpipray na sana laging nahahabag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ko sa ganang atin lang, wala. Dahil sabi ni Apostol Pablo, sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Wala. Kaya sa ating katawan, sa ating mga pusong ito, mga minamahal, lagi-lagi andyan yung masama. Kaya kung hindi tayo pipilit, hindi natin pipilitin na maging matuwid sa harap ng Diyos, lagi tayong matatalo ng gawa ng kaaway. Dahil ang sabi, mga minamahal, na ang paggawa ng mabuti ay wala. Kaya kung magkulang tayo ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, kulang tayo sa Holy Spirit ng Diyos, lagi tayong talunan. Lagi tayong talunan ng kaaway. Pero kung tayo ay laging mainit sa maglilingkod sa mahal na Panginoon, sigurado ang kaaway, lalayo yan. Lalayo yan. Sa bawat Kristiyano na mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, malayo ang gawa ng kaaway. Yun lang yung panlaban natin. Kahit sinabi ni Apostol Pablo na walang mabuti sa ating mga katawan, sa ating mga laman, walang mabuti. Puro masama ang naandito. Pero kapag tayo ay nagpumilit na naging mainit sa paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang kaaway, lumalayo yan. Hindi siya makaka-attack. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya nga sabi, mami naman na wala tayo eh. Wala talaga tayong magagawa. Wala tayong kayang ibayad sa kabutihan ng Diyos sa atin. Kung bakit tayo ay naririto ngayon, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo ay naririto, mga minamahal, pasalamatan natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti sa ating buhay. Dahil kahit tayo ay magpapako sa krus, hindi sapat yan. Kahit magbigay ka na magbigay sa gawain ng mahal na Panginoon, pero hindi ka sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon na mamuhay tayo na may kabanalan, wala. Hindi natin kayang suhulan ng Diyos. Sabi nga doon sa aklat ng Mikas, mga minaman, na kahit anong dami ng regalo mo sa Diyos, hindi kayang takpan
yung ginagawa nating kasalanan. Amen? Pero salamat sa ating mahal na Panginoon. Kahit noon tayo'y una pa, na wala pa sa gawain ito, inibig at minahal na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata, Roma, Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9. Roma Kapitulo 5, talata 8 hanggang 9. Datapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Talata 9. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Praise the Lord. Dahil magsabing, praise the Lord. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Na kung hindi tayo inibig ng Diyos, doon pa, makasalanan pa tayo, inibig na tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi siya nagsawa. Hindi siya mga minamahal na nagpabaya sa bawat isa sa atin. Kung kaya tayo ay naririto, kung kaya naman tayo ay narito, ang sabi, datapot ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yun yung tinatawag mga minamahal na kaya tayo napupuspos ng Holy Spirit ng ating mahal na Panginoon dahil nalalaman natin na yung ating mga kasalanan ay tinubos ng buhay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Siya yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, tayo yung makasalanan. Walang kasalanan ng ating mahal na Panginoon dahil sila ay banal, banal, banal ang Diyos. Pero siya ang nagpasan, siya ang kumuha ng ating karumihan, lahat ng dumi sa ating buhay. Simula nun tayo, hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon. Kinuha ng ating mahal na Panginoon. Yun yung pag-ibig niya sa atin na ipinagtatagubili ng mahal na Panginoon na kapag inisip mo, mapupuspos ka ng Holy Spirit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kung bakit tayo ay naririto ngayon. Amen. Kaya anong kailangan? Yung hinihingi ng mahal na Panginoon na tayo ay magpakabanal. Ano mang oras dumating siya, kapag tayo ay namumuhay na may kabanalan, wala kang kakaba-kaba. Hindi ka kakabahan. Pero kapag tayo ay lumilihis, hindi tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, nakakatakot na bagay. Biglang dumating ang mahal na Panginoon o biglang dumating ang katapusan ng ating buhay, wala tayong patutunguhan kundi kapahamakan. Amen? Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi siya sumuko sa atin. Kahit nung makasalanan pa tayo, inibig na tayo ng mahal na Panginoon. Ngayon pa ba tayo susuko? Kung ang Diyos ay hindi sumuko sa atin, tinanggap niya ang lahat ng hirap, lahat ng pasakit para sa ating mga karumihan, para sa ating mga kasalanan. Ngayon pa ba tayo susuko, mga minamahal, na gumawa ng kabanalan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ito na yung panahon na sinusubok tayo ng ating mahal na Panginoon na kung paano tayo susunod, paano tayo nagkakaisa na gumawa at gumanap ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung mga kapatid, napakabuti ng Diyos tayo mawit sa ating mahal na Panginoon. Alalahanin natin lagi na mayroon Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Mayroon Diyos na tumubos sa ating mga pagkakasala. Mayroon Diyos na hindi sumuko para dalhin tayo sa katotohanan. Mayroon Diyos na hindi. Hallelujah.
Tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala ang Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Sipin natin na makabait ako sa paglilingkod. Napapatawad mo anumang kasalanan ko. Nagitin mo ang aking pangalan. Ikaw ay aking ingatan. Agad ako iyong sandigan. Masipit pa sa'yo, kaibigan. Di kita mamayaan. Sa oras na iyong kapatigan. Sa likap hindi nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay. Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing nalilig ka, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala ang Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod. Napapatawad mo anumang kasalanan ko. Pagdinig mo aking pangalan. Ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan. Masigit pa sa'yo, kaibigan. Hindi kita mapabayaan. Sa oras na iyong pag-ibig, sa likap hindi nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay. Lumalim na ang lupa, hahawin na ang ulan. Maging sa gitna ng dilim at alon sa Purihin ang ating pinagmana, Panginoon, mga kapatid.
Tandaan natin na ang Diyos ay may hinihingi sa bawat isa sa atin. Pan tayo ay maging katulad niya. Habang tayo ay naririto pa, huwag mahuli ang lahat. Dahil pagsisisihan natin ito. Kapag tayo ay nakaharap na sa mahal na Panginoon, bakit hindi natin nagawa, pinag-uutos sa ating mahal na Panginoon? Kaya habang tayo narito magpakainit tayo sa paglilingkod na ito sa ating dakilang Diyos. Yun lang ang isang bagay na ating magagawa. Lahat ng biyaya, pagpapala ng Diyos, kasunod niyan kapag tayo naging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ibibigay ng lahat ng ating mahal na Panginoon ang ating pangangailangan. Tayo ay maging banal lang sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, tayo mananalangin sa ating dakilang Diyos. Sa lahat na mayroon pa mga pangangailangan sa ating mahal na Panginoon, idalangin natin na ito na yung panahon na ipagkakaloob na sa atin ang ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon, lalo na may mga karamdaman pa. Andiyan pa rin yung ating mga panghina, panlulupaypay natin sa paglingkod sa malaw. Hindi pa rin tayo makasunod sa kalooban, kabanalan. Hingin natin ito sa Diyos sa pagkakataong ito. Dahil manalangin. Opo, dakila, mapagpalang ang mabanal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po ang pinakamalapang Diyos sa unang panalangin. Ang tao nilang isan mo ang bilabid pastor, may sana po Diyos, ang iyong mga anak ay narito sa imbalan na harapan, lubos, labis kami nagsisisi. Kabagan mo ang bawat sa amin, patawarin mo kami ikaw nakabatid, nakakaalam, nakakasiliksik ng aming puso, O Diyos. Sa bawat kahilingan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo po sa umagang ito ang katugunan. Mayroon kami mga karamdaman pa, mahal na Panginoon, ikaw na po nakabatid, bigyan mo na po ng kumplitong kagalingan sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Mga panalangin na patagal na, pero hindi mo pa tinutugon kung ito'y ayon sa banal na kalooban, sa ikabubuti ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, tugunin mo ito, mahal na Panginoon. Sa lahat ng pangangailangan ni mga anak, mga walang trabaho, pagkalooban mo ng trabaho, lahat ng mahal sa buhay na ay mga kapatirang ito, hindi pa man naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, kahabagan mo sila at dalhin mo rin sila na makapaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Patuloy na ikaw magpuno, mahal na Panginoon, lalo na sa pananampalataya ng bawat sa amin, patuloy, bigyan mo kami ng kalakasan. Higit sa lahat, masunod namin ang iyong layunin sa bawat sa amin, na kami makapamuhay na may kabanalan, makasunod sa iyong ng kalooban, mahal na Panginoon, dahil alam namin na hindi kami makapunta ng langit kung hindi kami makapamuhay na katulad ng sinasabi mo na kami mamuhay na may matuwid na puso sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong ulo, kaliwag kamay sa parte ng katawan na mayroong karamdaman at palayasin natin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay, mga hadlang sa ating mga hinihingi sa ating mahal na Panginoon. Kung wala kayong mga karamdaman, yung ating mga panghina, panlupaypay ng ating mga pananampalataya, itaas po natin ang ating dalawang kamay at sabihin po natin, sa pangalan ni Jesus, demon of cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, asthma, goiter, skin disease, pagka-paralyze, cast out, be bound to heal, be healed, be healed, complete healing, materialism, carnalism, panginapalupagpad, di mo nila makahirapan, hadlang sa mga pagkapala, hadlang sa katugunan, mga panalan, mga kapatiran, cast out, in the name of Jesus, be healed, complete healing, materialism, carnalism, cast out, in the name of Jesus, be healed, complete healing, problem be solved, amen and amen. Purihin ang ating pinakamalapala mga kapatid bilang panampalataya para lumayas ng lahat yung ating mga pinalayas na yan, problema, karamdaman, pangina, panlupaypay, mga hadlang sa katugunan at panalangin. Sisigaw tayo ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin po natin, sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.